Viva la Virgen! Kapayapaan mga kamalalakbay, narito po tayo muli sa ating podcast na Pueblo Amante de Maria, ang ating Saturday habit dito sa ating pagninilay bilang bayang sumisinta sa mahal na Birhen. At kasama ko po ngayon ang ating batang pari, ang Assistant Parish Priest ng Taytay Rizal, si Father Franz Baasis. Hello, Father. Viva la Virgen! Kapayapaan po sa inyo mga kamanlalakbay. Narito na naman tayo sa ating Saturday habit, no, ang Pueblo Amante de Maria. Maraming salamat po Father Nante. At tuloy-tuloy pa rin ang ating mga episodes. No, sa kabila ng lahat no, ng mga nangyayari ngayon sa ating paligid, naririto pa rin tayo at sumisinta sa ating mahal na ina. Yes, Father. Kumusta ka naman, Father? Ito po Father, no, medyo marami tayong ginagawa no para sa ating mga gawain dito sa ating diocese, sa ating shrine, sa ating ding parokya. Ayan. Kayo po, Amen, Father, Father. kamusta po? Buhay pa. Very good. Humihinga pa, Father. Father, saan ang punta natin ngayon? Ayan. Ngayon po ay magtutungo po tayo no sa isang napakagandang bayan, no? Ito po ay ah doon po medyo malapit lang sa atin, ano? Mga konting tumbling lang, no? Ito po ay magtutungo tayo ngayon sa Malabon City, no? Sa Malabon City at pupuntahan natin yung dating bisita no ng San Bartolome noong 1600s tapos naging independent community to noong 1886 sa pamamagitan ng mga Agustinong pari. At ito po, dito sa simbahan na ito ay kilalang-kilala ang La Immaculada Concepcion de Malabon. No, maraming mga nangyaring milagro, maraming mga nangyaring mga himala, no, mga panalangin na tupad no dahil sa intercession no ng Our Lady ng image nito. At ito ay binigyan no ng pontifical coronation noong December 7, 1986. At noong ika-135th anniversary ng kaniyang foundation, ang and the 35th anniversary of the coronation ng Marian image na ito, ang parish na ito ay ginawang diocesan shrine ng kanilang kasalukuyang obispo, Bishop David. Tayo po ngayon ay magtutungo sa Diocesan Shrine and Parish of Immaculate Concepcion, Malabon. Amen, Father. Maraming salamat. At kasama po natin mga kamalalakbay ang kanilang batang-batang Assistant Parish Priest ng Diocesan Shrine and Parish of Immaculate Conception. Kaka-ordain lang po niya noong 2022. Ibig sabihin, ito po ay amoy Diyos pa, mga kamanlalakbay. I-welcome po natin si Reverend Father Christian Manansala. Hello, Father. Kapayapaan po. Hello po, kapayapaan po. Viva la Virgen sa lahat po na nakikinig sa ating mga kamanlalakbay. Ayan. Maraming salamat po, Father, sa pagpapaunlak niyo sa amin sa podcast na ito. At kasama rin Pari, si... pari niyo po bang ipakilala, Father Christian, ang inyong kasama ngayon sa ating talakayan ngayong gabi? Yes. Kasama po natin si Brother Brian, ang aming head ng Commission on Worship and Liturgy po. Kasama natin ngayon. Kapayapaan po sa ating lahat, Viva la Virgen, at magandang gabi sa ating mga kamalalakbay po. Hello, Brother Brian at Father Christian. Simulan na po natin ating kwentuhan. Palagi ko excited din ating mga viewers tungkol sa Immaculada Concepcion ng Malabon. Yan. Ako po na po, Father, ang unang magtatanong sa kanila. Kilala na po ang Immaculada Concepcion no, sa buong Pilipinas. Paano po ito lumago, no, yung titulong ito ng Mahal na Birhen bilang La Immaculada Concepcion de Malabon naman? Sige po, Viva la Virgen. Mga kamanlalakbay, ang Tambobong o Malabon po ay tinatag noong 1600 ng mga misyonerong Agustino. At bahagi po ng parokyang ito, ang parokya ang patron na si San Bartolome. Ang isa sa mga kapilya niya ay ang La Purísima Concepcion dito po sa Concepcion. At itong kapilyang ito, bagamat kapilya, meron po siyang sacristy, kumbaga,
na kung saan pwede pong magpahinga ang mga Agustinong pari. Pero kahit po ito ay sa kapilya, ito po ay nasira ng lindol noong 1879. No? Dahil nasira po ito dahil sa pagmamahal, mga pagdidebusyon ng mga taga-konsepsyon, nagpatayo po sila ng isang mas malaki, mas matibay na gusali. At natapos po ito noong 1886 po. At noong ikawalo ng Setyembre 1907, ang bisita po ay tinanghal bilang isang parokya na ang patron ay ang Immaculada Concepcion. Wala pong nakakaalam masyado o marami pong kwento tungkol sa pinanggalingan ng imahe ng La Immaculada Concepcion. Marami pong mga kwento, ngunit isa lamang po ang totoo. Ang imahe ay may gandang taglay, may tikas na taglay na kulay kayumanggi po ang kanyang balat at may taglay na rikit na hinahangaan po ng maraming mga deboto. So isa po sa mahalagang yugto ng kasaysayan ng parokya ng La Immaculada Concepcion ay ang gawaran po siya ng canonical coronation noong ikawalo ng Disyembre 1986 po. Dinaluhan po ito ng lubhang kagalang-galang Jaime Cardinal Sin po. At isa sa mga unique way ng pagdiriwang po dito sa aming parokya ay ang pagkakaroon po ng 3 araw na pagdiriwang po. Yung December 8, yung dakilang kapistahan, yung December 9, pista po ng mga mangingisda at mga naninirahan sa tabing ilog, at yung December 10 naman po ay pista ng Barrio Concepcion. Yun nga po, recently, ito po ay tinanghal bilang pang-diocese na dambana ng aming lubhang kagalang-galang Bishop Ambo noong ikawalo ng Disyembre 2021 po. Maraming salamat po, Father. Matandang kapilya na pala yan at parokya dyan sa Malabon. Opo. Ang Malabon ay dating bahagi ng probinsya ng Rizal. Father, meron po bang mga kakaibang kwento ng answered prayers na naganap na dyan, noong unang panahon na talagang naalala ng mga tao? Kapayapaan at Viva la Virgen, at isa sa masasabi nating answered prayer po patungkol sa mahal na Birhen ng Immaculada Concepcion po ay yung saklolo sa dagat po na tinatawag. Nangyari po ito noong pagoda po mismo. Sabi nga, may kwento na isang inchik ang nagpatotoo na siya ay inabot ng sigwa sa dagat. Nagpaalon-alon po. Lubog-lutang siya sa tubig at walang kinakapitan kundi isang maliit na kahoy. Ilang araw siya sa dagat at nang halos mawala na ng lakas at pag-asa, naisipang gumawa ng panata na kung siya ay maililigtas, tutulong siya sa pagpapagawa ng bisita na nooy kasalukuyang itinatayo sa Concepcion. Matapos ng lindol taong 1880, hindi pa halos natatapos ang kanyang pananalangin nang biglang may dumating na saklolo. Nang siya'y lumakas, tinupad ang kanyang panghako. Naglimos siya ng malaki at kanyang asawa ay nagbigay ng isang marmol na palabinyagan o tinatawag pong baptismal font na hanggang sa ngayon po ay buo pa at natataglay yung kataga na Doña Atanasia Quepangco, Nobyembre 19 taong 1886. Ayon kay Father Augusto Antonio Opi, isa sa mga apo ng naturang inchik, nang nabubuhay ang kanyang lolo, laging inuulit-ulit sa kanila ang pagsasalaysay ng pangyayaring ito at laging ipinagbibilin sa mga anak at apo na huwag makalilimot magpasalamat sa La Purisima na nagligtas sa kanyang buhay. Yun po yung isang answered prayer po noong panahon na ang isang inchik ay nalalagay po sa panganib. At isa pa pong kwento na nagpapatotoo, kaya po ginawaran din ng Koronasyong Kanonika ang mahal na Birhen, patungkol naman po sa bulag na nakakita
So isa rin po siyang incheck kasi panahon po na yun talaga sa conception Chinese. mga Chinese ang naninirahan po talaga. So isang incheck pa rin po ang nanlabo ang mga mata hanggang tuluyang mabulag. Bagamat hindi pa Kristiyano, hindi po siya Kristiyano, sa payo ng mga kaibigan, siya'y nagsadya sa bisita at nanalangin sa mahal na ina. Parang may narinig siyang tinig na nagsasabing manood ka ng pagoda. Nagtatalo ang kanyang loob. Paano ako makakapanood? Hindi nga ako makakita. Nagpahatid siya sa tabi ng ilog at nooy kasalukuyan nagdaraan ang pagoda ng La Purisima. Biglang naglulundag ang inchik at masayang sumisigaw. Akin kita, akin kita. Hindi niya malilimutan na dininig ng mahal na ina ang kanyang dalangin at di siya nagsawa na ulit-ulit ang pagsasalaysay nito sa mga kasama at kaibigan po. So, yun po yung dalawang kwento, pero marami pa pong kwento kasi o marami pang mga panalangin dininig din ang mahal na Birheng Maria po sa kanyang pamamatnubay dito sa Thank baryo you. ng Concepcion. Maraming Amen. salamat, Brother Brian. Siguro talagang tumatak yan sa isip at puso ng mga tao. Father Franz, ano pang gusto nating itanong kay Father or kay Brother Brian? Yun po, no, dito po sa Antipolo, yung Birhen ng Antipolo, nakilala siya sa mga manlalakbay, sa mga nagpapabless ng mga sasakyan, no. Yung ano naman po, ang La Immaculada Conception po, no, kung titignan natin, no, ang kanyang deboto sa kasalukuyan po, no, saan pong aspeto o mga aspeto ng buhay niyo po sa tingin siya mas nakikilala ng mga tao? Viva la Virgen po. Bilang sa aking nararanasan bilang paring lingkod po dito sa aming Diocesan Shrine and Parish, yung mga lumalapit pong nagpapabasbas ay una po yung mga mangingibang bansa po. Yung babalik po sa ibang bansa o kaya papasyal po sa kanilang mga mahal sa buhay, nagpapabless po marami. Siguro nakikita po nila dahil parte ng selebrasyon ng Immaculada Concepcion na yung kanyang pagoda. Dahil sa pagoda, ang mahal na Birhen ay iniikot sa ilog. Tanda siguro po ng mga taong lumalapit, humihingi po ng paggabay, panalangin ng mahal na Birhen upang yung kanilang paglalakbay patungo sa ibang bansa upang makapiling ang kanilang mga mahal sa buhay maging matiwasay at ligtas po. Pangalawa, maraming lumalapit po upang magpadasal para sa kanilang kagalingan. No, every first Saturday of the month po, meron po kaming healing service na isinasagawa at halos napupuno po ang simbahan sa mga deboto na nag-nais magpalagay po ng sakramento ng pagpapahid ng bananalangis. So yun po yung dalawang nakikita kong nagiging tanyag o nagiging kilala, malapit sa puso nila ang mahal na Birhen ng Immaculada Conception po. Amen, Father. At ngayon, Father Franz, Father Christian, Brother Brian, puputulin na natin ang ating masarap na kwentuhan. Bibigyan natin ng daan ang ating lay sharer. Tawagin na po natin si Miss Rita. Viva la Virgen! Kapayapaan po sa inyo mga kamanlalakbay. Nandito na naman po tayo, no, at magkakaroon tayo ng pagkakataon na makausap, no, ang isang deboto ng ating mahal na Birhen ng Immaculada Concepcion sa Malabon. Kanina po ay nakita na po natin siya at ngayon naman po ay magbabahagi siya ng kanyang napakagandang karanasan, no, sa kanyang pakikisalamuha sa ating mahal na ina. Siya po ay si Brother Brian Banikid, ang Worship Commission Chairman ng Diocesan Shrine, no, and Parish ng Immaculada Concepcion sa Malabon. Viva la Virgen, Brother Brian! Viva la Virgen po sa inyo pong lahat, mga kamalalakbay. Ayan, Brother. Una po ay gusto ko po sanang malaman, ikwento nyo naman po sa amin kung paano po ba kayo nagdedebosyon sa La Immaculada Concepcion de Malabon? Po, sabi nga may iba-ibang pamamaraan po ang pagdedebosyon sa mahal na Birheng Maria. At tinatanong ko yung aking sarili, paano ba ako nagdedebosyon sa mahal na Birheng Maria? Nagsimula po ako sa parokya po kasi kinuha ako ng dating parish priest po dyan na si Father Amante bilang kasama sa kumbento. At
doon ko nakita yung paglalim ng aking pagdedebosyon sa mahal na Birheng Maria. Lalo na ngayon, ako'y naging isang katuwang sa pamamahala po sa parokya bilang Commission on Worship Chairman ng parokya. At sa pagdedebosyon sa mahal na Birhen, yung bang pagpaplano para maging maganda ang mga gawain, yung mga programa na patungkol lalo na sa banal na misa, yung pag-aalay ng sakripisyo ni Jesus. Ito yung nagiging daan po ng aking pagdedebosyon sa mahal na Birheng Maria. So, hindi naman natin masasabi na deboto lang ang marunong magbihis sa mahal na Birhen, pero yung paghahanda talaga ng mga pagdiriwang sa liturhiya po, doon ko nilalagay yung aking pagdedebosyon sa mahal na Birheng Maria po. Ayan, ako napakaganda po niyan, brother, no? Kasi yung pagsasaayos po natin ng ating liturhiya ay hindi lang kayo inilalapit, no, sa ating mahal na ina, kundi pati sa ating Panginoong Hesukristo, no, the highest form of worship. So, sino naman po para sa inyo, brother, ang La Inmaculada Concepcion de Malabon? Ano po yung role o gampanin na ginagawa niya sa buhay ninyo? Para sa akin po ang mahal na Birhen ng Immaculada Concepcion, sa akin ay isang tala sa dilim. So siya po yung nagiging tala sa kadiliman ko kapag ako'y may problema, kapag ako'y napanghihinaan lalo ng loob, nandiyan ang mahal na Birheng Maria, laging nagliliwanag sa aking daraanan. So kaya nga napakaganda ng awitin ng himno ng Immaculada Concepcion. Kapag tayo may problema, siyang magiging timbulan, siyang aking liwanag kapag ako'y nahihirapan sa buhay. At sabi ko, isang dalangin lang, isang dasal ko lang talaga sa mahal na Birheng Maria, natutugunan niya po sa pamamagitan ng mga panalangin ko po. Isa na po diyan talaga yung pagkakaroon ng dalawang anak na dinalangin ko talaga. Yung una, nobinaryo sa kapistahan ng kanyang pagsilang, yung aking panalangin na magkaroon ng unang anak. At pangalawa rin ganun pa rin. Binigay pa rin ng mahal na Birhen yung pangalawang anak ko. Pero sa nobina pa rin ng kapistahan ng kapanganakan ng mahal na Birheng Maria. So ganoon, kumbaga nagliliwanag ang mahal na Birheng Maria kapag masyado kung nagkakaroon ng problema, agam-agam sa buhay, nandiyan ang mahal na Birheng Maria po. Nako, yung po palang dalawa ninyong anak ay tinuturing nyo na regalo, no? Ng inyong pamimintuho sa ating mahal na ina. Dalawa pong babae ang aking anak po. Kaya yung una kong anak, pinangalan ko Atara Chelly, na ibig sabihin crown from heaven. So pinangalan ko talaga na may kaugnayan sa mahal na Birheng Maria pa rin. Then yung pangalawa kong anak, Amara Chelly, Amara Chloe naman po. Kanina, so brother, sa mahal na Birheng Maria. Opo. Kanina, brother, nahihiya pa kayo na tawagin ng sarili niyo na deboto, no? Pero kitang-kita naman po natin na talagang marubdob, no, ang inyong pagmamahal sa ating mahal na ina. Brother, meron po ba kayong karanasan, no, bukod dito sa sinasabi ninyo na nahiling ninyo ang inyong dalawang anak? Meron po ba kayong karanasan pa na gustong ibahagi sa amin na naging resulta po, no, ng inyong pagdedebosyon sa kanyang dambana? Siguro karanasan po araw-araw naman pinaparanas sa akin ng mahal na Birhen ng Immaculada Concepcion na nandiyan siya. Lalo na po nung panahon ng COVID. Yan, ako po nagtatrabaho po sa Archdiocese of Manila bilang nasa bahagi po ng Ministry on Healthcare. At nung panahon po ng COVID-19 talaga na yun kumbaga nasa front line po kami. At yung takot na nandun, yung agam-agam kapag bibisita kami sa mga may sakit, bibisita kami sa ospital para magdala po ng pagkain, hindi mawala-wala. Pero sabi ko, kapag nanalangin ka sa mahal na Birhen na Immaculada Concepcion, walang imposible na hindi kanya tutulungan.
at lahat ng gabay ibibigay at ibibigay ng mahal na Birheng Maria. Kaya nawala yung takot ko po noon noong COVID-19 po talaga, maski po umiikot kami sa mga hospital, nandiyan ang mahal na Birhen ng Immaculada Conception po. Amen. Ako, maraming salamat, no, Brother Brian, kasi pinatunayan mo muli na ang ating mahal na ina ay hindi lamang tala, kundi isang proteksyon, no? Lalo na sa mga panahon na punong-puno tayo ng pangamba sa ating buhay. Maraming salamat, Brother Brian, sa iyong sharing. At sana, no, ay marami, no, at sigurado ako na maraming na-inspire, no, sa iyong marubdob na pamimintuho sa ating mahal na ina. Viva la Virgen, Brother Brian. Maraming salamat po at Viva la Virgen sa ating mga kamanlalakbay. Viva la Virgen! Salamat po manang marami kay Brother Brian. Siya rin pala ang ating lay sharer. Ang ganda ng kwento niya na yung kanyang dalawang anak, Father Franz, Father Christian, ay talagang galing pala sa mahal na Virgen. At ngayon, Father Franz, Brother Brian, Father Christian, tuloy na po natin ating kwentuhan. Opo, dadako naman tayo ngayon, Father, doon nga sa promotion naman ng devotion. No, kanina, history yung ating pinag-usapan yan. Promotion naman ng devotion sa La Immaculada Conception. Sinasabi po natin, no, kanina, Father, nabanggit niyo na rin to, no? Sinasabi po na 3 araw po pinagdiriwang ang kapistahan ng La Immaculada Conception de Malabon. Ano-ano Yes po po. yung mga araw na ito at ano-ano po yung nagaganap sa mga kapistahang ito? Viva la Virgen! Bilang bahagi po ng 3 araw ng pagdiriwang ng aming mahal na patrona, sinisimulan po ito ng December 8, ang Pistang Dakila, the Solemnity ng Immaculate Conception. Nagsisimula po ito sa pamamagitan ng banal na misa sa alas 5 ng umaga po, kasabay ang tugtugan ng mga kampana, putukan ng mga kwitis po. Hanggang ang misa hanggang po 9:45 ng umaga, tapos po susundan po ng mga binyag. And then sa hapon naman po, sisimulan po ang misa sa 3:30 hanggang sa ilalabas po ang prosesyon ng alas 5 o alas 6 po ng aming mahal na patron, kasama ang iba pa pong imahen pa ng mahal na Birheng Maria. So yun po yung nagaganap na sa araw po ng kapistahan. May mga obispo rin pong nagmimisa para sa aming kapistahan. And then yung December 9, tinatawag po itong araw ng mga mangingisda at mga taga-tabing ilog. Sinusundo po dito o dumadalaw ang mahal na Birhen doon po sa San Jose Navotas. At doon po nagkakaroon ng motorcade sa ganap na alas 8 ng umaga. Iikot po ang motorcade mula sa lansangan po ng Malabon at Navotas at hiinto po ito saglit bilang pagpaparangal sa simbahan po ng San Jose de Navotas na shrine na rin po ngayon at sa Santo Rosario sa Dampalit po. Sa alas 2 naman ng hapon, susunduin po ng mga mangingisda ang imahen at sisimulan po ang dalaw bahay. Dinadala ang Birhen sa bahay ng mga mangingisda na naghahanda ng masasarap na pagkain para sa mga tao. Ilang bahay din sa Dampalit at sa Concepcion ang tumatanggap sa mahal na Birhen bago ito dalhin sa tabing ilog para sa pagoda po. At ang pagoda naman po nagsisimula sa alas 4 ng hapon at may tinatawag pong ligiran sa dagat na kung saan po inilibot ang mahal na Birheng Maria doon po sa pagoda. At matatapos po ito sa pamagitan ng isang Salve Regina, pagdaong upang dalhin sa simbahan bago maghating gabi po. Sa December 10 naman po, tinatawag po itong araw ng Concepcion, bagamat ang pista ng Immaculada Concepcion ay December 8, minabuti po ng mga taga-Concepcion na ituloy ang pagdiriwang hanggang ika-10 ng Disyembre upang mapagbigyan ang mga bisita na dumadalaw din po dito sa Immaculada, dito sa Concepcion at upang mabisita ang mahal na Birheng Maria. December 10, ang araw para sa mga bisita, araw ng maraming binyagan, kasalan, kumpilang,
dumarating po ang obispo na magpupumpil minsan sa 2:00 po ng hapon. 8 misa o 9 na misa ang nagaganap sa maghapon at nagtatapos po sa isang mahabang prosesyon. Lahat ng mga patrona na nasasakupan ng parokya ay sumasali po at magtatapos po ito sa isang fireworks display. Yun po. Napakasaya pala ng piyesta dyan, Father. 3 araw. Pwede ba Yung tayo araw po. kain sa isang araw dyan? Welcome po kayo. Thank you, Father. Yes po. Father Brian, syempre kada dambana, parokya, meron talaga mga challenges eh. May mga hinaharap na challenges sa buhay bilang parokya. Paano hinaharap ng dambana yung mga pagsubok na nararanasan niya sa bayan, sa paligid? Viva la Virgen, yan po. Hindi mawawala po ang mga problema, suliranin dito sa pamayan o sa dambana ng konsepsyon. Paano ba ito na pagtatagumpayan ng simbahan? Una po yung pakikipagkaibigan sa ibang sekta, ibang pananampalataya po. Dito po sa dambana nagkaroon ng ecumenical prayer. Ecumenical services po, inimbitahan ang mga pastor, ang mga kaibigang mananampalataya po na magtipon-tipon upang sa gayon magkakilanlan. Bagamat may pagkakaiba ng paniniwala o pananampalataya, nandun pa rin yung alab ng pagmamahal na nagmumula kay Kristo. So yun po yung ginagawa rito sa aming dambana po, sa aming buhay parokya na para malabanan o magkaroon ng solusyon ang problema po dito sa aming parokya. Napakaganda nun, Brother Brian, Father Christian, kasi sa aspeto ng mga dambana, kasama yung ecumenism na talagang dapat inclusive tayo. Congratulations sa inyong lahat dyan. Father Franz, ano pang gusto nating alamin ka na, Father? Opo, no. Ngayon pong 2026, no, looking forward to that po, no, ang ika-40th no, na anibersaryo ng canonical coronation po ng La Immaculada Concepcion de Malabon. Ano no po yung mga plano na o mga gagawin para mas maipakilala ang debosyon sa inyong diocese at sa iba't iba pang mga karatig na lalawigan? Sa ngayon po, ginagawa o sinimulan ng Pandiocesanong Dambana ng Immaculada Concepcion ang tinataguring dambana sa dambana, na kung saan layunin ng gawain ito na mas lalo pang maipakilala ang mahal na Birhen ng Immaculada Concepcion de Malabon. At una nga itong bumisita sa International Shrine of Our Lady of Antipolo po. So diyan po unang bumisita ang mahal na Birhen ng Immaculada Concepcion, at para hindi lamang dito sa aming diocese kundi sa iba pang karatig na lalawigan, karatig na diocese pa maipakilalang mahal na Birheng Maria. At isa pang pamamaraan po rito, muling sa taong pong ito muling lalabas ang mahal na Birhen ng Immaculada Concepcion sa taunang Grand Marian Procession po sa Intramuros. So doon pa lang may papakilala na ang mahal na Birheng Maria, hindi lamang po rito sa mga taga Malabon, taga Navotas, sa mga taga Caloocan, kundi sa iba pang panig po ng shrine na nakapalibot po sa aming dambana po, sa iba't ibang lalawigan, lungsod po sa Malabon at Navotas po. Maraming salamat, Brian, at congrats ulit sa inyong mga efforts para ma-promote ang Birhen ng La Immaculada Concepcion ng Malabon. At ngayon po, Father, dadako naman tayo sa ating challenge para sa podcast na ito. Ayan, no, mga kamanlalakbay, no, para sa ating do whatever he tells you, no? Sabi nga natin kanina, no, marami mga nangyayari sa ating paligid, no? Ngayon, para sa ating challenge, no, una, pagdadasal natin ang kapayapaan sa buong mundo. No? Pagdasal natin lahat ng mga
bansa na ngayon ay nagkakaroon ng iba't ibang kaguluhan sa iba't ibang panig ng daigdig. No? At manawa magkaroon na ng kapayapaan at kaayusan. Kalawa, na ipagdadasal natin ay ang pagpapatuloy ng Synod on Synodality. No? Kaya dapat panalangin natin ang ating simbahan. No? Nakasalalay dyan ang kinabukasan ng ating simbahan. At pangatlo, sabi nga ni Father Christian, itong imahe na ito ng Immaculada Concepcion ay mga pumupunta rin dito ay yung mga taong nangingibang bansa. Panalangin din natin ang ating mga kapatid na nasa ibang bansa, mga OFWs, mga nag-migrate, mga taong naninirahan na o nagtatrabaho sa abroad. Kaya sasama natin sila sa ating pananalangin. At syempre, popromote din natin ang imahe ng Immaculada Concepcion de Malabon. Kung madadownload natin yung image ng La Immaculada Concepcion de Malabon, i-share natin yan sa ating mga page. At lagyan natin ng hashtag PADM, hashtag La Immaculada Concepcion de Malabon. Hindi gagawa ng challenge. Papangit, kayo din. Hindi bang pumangit? Ayan. Siyempre, ayaw namin pumangit, Father Franz. Maraming salamat po, Father Christian. Maraming salamat kay Father Franz. Salamat kay Brother Brian. At maraming salamat din po sa ating mga viewers na patuloy na sumusubaybay sa ating podcast na ito, The Pueblo Amante de Maria. At pagkatapos nyo pong panoorin, huwag nyo pong kakalimutan na ito ay i-post, i-share sa inyong mga Facebook accounts para kayo din po mismo ay maging promoters ng devotion sa Mahal na Birhen. Huwag nating sarili ng ating devotion kay Maria. Patuloy natin itong ibahagi. Katulad ng mga taga Malabon, patuloy nilang ibinabahagi ang La Purisima, ang Concepcion, ang kanilang patrona sa ating lahat, sa mga tao. At mapapansin natin sa Malabon, meron silang para sa mga mangingisda, para sa mga ordinaryong tao. Kaya sama-sama po tayo mga kamalalakbay, ibahagi natin ang pagmamahal ng La Purisima Concepcion sa Malabon, sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Maraming salamat po sa inyo. Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Ngayon po, hingan po natin si Father Christian ng final blessing. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain po kayo at ang inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihan at mahabaging Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Viva la Virgen! Viva! Mga kapatid kay Kristo, dakila ang araw na ito para sa ating lahat na nagtitipon ngayon. 36 na taon na ang nakaraan na ang matandang imahe ng Mahal na Birhen, ang Immaculada Concepcion, ay bigyang parangal ng Santa Sede sa pamamagitan ng pagpuputong ng korona. Sa gabing ito, higit pa sa paggunita, ay buong galak nating ipinagdiriwang ang 36 na taon na koronasyong kanonikal ng ating mahal na patrona. Isang dakilang pasasalamat na tayo ay nabuhay sa panahong ito upang masaksihan ang isang di malilimutang pangyayaring ito. Assim